Ngayon, nakita na natin kung sino si Felix Manalo sa maiksing pagpapahayag. Siya ba ang anghel na tinutukoy sa Apokalipsis o pahayag? 7:2. Okay. Basahin natin Apokalipsis. Apokalipsis 7:1. Pagkatapos ito, may nakita akong 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng daigdig. Pinipigil nila ang 4 na hangin upang huwag umihip sa lupa, sa dagat o sa alinmang punong kahoy. At nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pangtatak ng Diyos ng buhay. Sumigaw siya sa 4 na anghel na binigyan ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna niyong pinsalain ng lupa, ang dagat o mga punong kahoy, hanggat hindi pa namin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. Naunawaan niyo ba yung Apokalipsis? Hindi niyo maunawaan yan. Bakit? Sa lahat ng libro, sa bagong tipan, ang Apokalipsis ang mahirap unawain. At si Felix Manalo, tuso. Tuso si Felix Manalo. Bakit tuso? Ang kinuha niyang talata sa bagong tipan ay yung talata at kapitulo na galing sa isang aklat na mahirap ipaliwanag. Ang aklat ng Apokalipsis. At dyan sa aklat na yan, kinuha niya ang kanyang karapatan na magpaliwanag at magpahayag ng salita ng Diyos. Ngayon, yung mga susunod pong paliwanag, ito yung paliwanag ni Felix Manalo hanggang 1960. Ulitin ko po, yung mga susunod nating babasahin after nyan, yan yung paliwanag ni Felix Manalo hanggang 1960. Bakit ko po nilalagay sa konteksto? Kasi po, ngayon, iba na yung paliwanag. Iba na yung paliwanag ng mga ministro. Bakit ko alam? Kasi nabasa ko yung paliwanag ni Felix Manalo at nakakwentuhan ko yung pinsang buo kong Iglesia ni Cristo, iba na paliwanag nila. At palagi ko, mamaya may magtatanong. Sasabihin, hindi na ganon. Pero ito po ang paliwanag ni Felix Manalo. At lalaban po ako ng putulan, kahit anong papuputol ko. Pag napatunayan yung hindi ito, yung paliwanag niya, hanggang 1960. Simula 1914 hanggang 1960, ito ang paliwanag ni Felix Manalo sa Apokalipsis 7:1 hanggang 3. Next slide. Ay, lumabas. Pagkatapos ito, may nakita kong 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng daigdig. Pinipigil nila ang 4 na hangin upang huwag umihip sa lupa, sa dagat o sa alinmang punong kahoy. 7:1. Unahin muna natin yung entrada. Sige, next slide. Pagkatapos nito, ano ibig sabihin? Sabi ni Felix Manalo, ang kaganapan ng propesiya ay mangyayari lamang kapag nangyari na ito. Ang mga ito ay mga kaganapan ng pang-anim na selyo, pang-anim sa 7 selyo sa mga panahon na nahahati mula sa pag-akyat ni Kristo sa langit hanggang sa muli niyang pagbabalik. Ang mga pangyayaring ito ay isinarawan sa Apokalipsis 12 hanggang 3. Si Felix Manalo po nagsasalita, hindi po sa akin yan. So yun daw, entrada ng Apokalipsis 7:1, pagkatapos nito, ang kaganapan ng propesiya ay mangyayari lamang kapag nangyari na. Ano ba ibig sabihin nito? Sabi ni Felix Manalo, pagkatapos nito, idinugtong niya sa Apokalipsis 6:12-13. Basa, sabi doon. Ibig sabihin, babasahin ko. 6. Yun po ang cue. Kaya nga ano, last slide. Dilim. Okay, ito po ang Apokalipsis 12:13. Na sinabi ni Felix Manalo, mga kaganapan ng propesiya ay dapat mangyari sa pagitan ng pag-akyat ng ating Panginoon Jesucristo hanggang sa muli niyang pagbabalik. Yun yung time frame. Ano sabi dito? 6:12 hanggang 13. Nang alisin ng kordero ang pang-anim na selyo, lumindol ng malakas. Ang araw ay nagdilim, na kasing itim ng damit panluksa, at ang buwan ay naging kasing pula ng dugo. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin na parang mga bubot na bunga ng igos kapag hinahampas ng malakas na hangin. Ito pong pagsasalarawan na ito, may lindol, tapos nagdilim, yung buwan naging kasing pula ng dugo, nalaglag ang mga bituin sa langit. Ito ang paliwanag ni Felix Manalo. Una niyang paliwanag. Ano ba yung lindol na sinasabi sa Apokalipsis 6:12-13?
Yan. Yung lindol daw sa noong November 1, 1755, 40,000 namatay. Saan natatagpuan? Yun. Ang pagdilim ng araw noong May 19, 1780. Ang buwan ay nagparang dugo, May 19, 1780. Ang pagbagsak ng mga bulalakaw, mga falling stars, na nakita sa North America, Mexico at isla ng Jamaica noong November 13, 1833. So, balik tayo. So nakita nyo po, yan yung mga paliwanag ni Felix Manalo na magaganap para maisaktuparan yung Apokalipsis 7:1. Next. Sumunod doon, may nakita akong 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng daigdig. Pinipigil nila ang 4 na hangin upang huwag umihip sa lupa o sa dagat o sa alinmang punong kahoy. Ano ang paliwanag ni Felix dyan? Okay. Yung hangin daw, yung digmaan. Si Felix ang nagpapaliwanag, hindi ako. Yung 4 na hangin, 4 na sulok ng daigdig kung saan nagsimula ang digmaan. At yung daw digmaan na yon ay yung World War I na nagsimula noong 1914 hanggang 1918. Okay. 4 na anghel. Ito ang paliwanag ni Felix Manalo. Yung 4 na anghel daw na nasa Apokalipsis 7, 1 hanggang 3, ito yon, yung 4 na tao daw. Sino yung mga tao na yan? Si Lloyd George, Prime Minister ng United Kingdom, si Clemenceau, President ng France, si Orlando, Premier ng Italy, at si Woodrow Wilson, Presidente ng USA. Yan yung mga binabanggit na paliwanag ni Felix Manalo nung panahon na yon ng 1914. Okay, next. 4 na anghel, pinipigil ang 4 na hangin. Sabi ni Felix Manalo, yung 4 na taong nabanggit, sila ang gumawa ng Treaty of Peace para matapos ang digmaan. Kasi nga, di ba, yung hangin para kay Felix ay digmaan. Yung 4 na hangin, 4 na sulok ng daigdig, kung saan nagmula ang digmaan, sabi ni Felix. At yung 4 na tao na yon, yung Prime Minister ng United Kingdom, Presidente ng France, Premier ng Italy, Presidente ng USA, noong 1918, sila yung gumawa ng Treaty of Peace para matapos ang digmaan. Yun ang paliwanag ni Felix. Next. Ito na ang pamatay. 7:2. At nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pangtatak ng Diyos na buhay. Sumigaw siya sa 4 na anghel na binigyan ng kapangyarihan maminsala sa lupa at sa dagat. Isa pang anghel. So may 4 na anghel, di ba? Hawak-hawak yung mga hangin, pinipigil. Meron pang dumating, isa pang anghel. Ano ba yung anghel na yon? Sabi ni Felix, yung anghel daw na yon ay isang sugo na binigyan ng gawain para maging lingkod ng Diyos. At yan ay kanya pang pinatibay sa pagbasa niya ng Apokalipsis 1:6, 1:16, 2:1 at Daniel 12:3. Itong isa pang anghel na ito ay hindi spiritual, sabi ni Felix Manalo. Hindi ito spiritual na anghel na nasa isip natin. Ang anghel na ito ay tao na isinugo para ipahayag ang salita ng Diyos. Yan ang sinasabi ni Felix Manalo nung nangangaral siya. Okay. Taglay ang pagtatak ng Diyos. So yung isang anghel bumaba, taglay ang pagtatak ng Diyos. Sabi ni Felix Manalo, ang ibig sabihin ng taglay ang pagtatak ng Diyos, ang pagtatak ng Diyos ay ang mga turo at aral ng sugo. No? Yun ang sabi ni Felix Manalo. Okay, next. Ang isa pang anghel na taglay ang pagtatak ng Diyos ay ang ministro na isinugo ng Diyos upang ipangaral ang tunay na ebanghelyo. At ang ministro na yon ay si Felix Manalo na nagsimulang mangaral noong 1914 sa pasimula rin ng unang digmaang pangdaigdig at nagtatag na muli na Iglesia ni Cristo na sinira at winasa ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pasugo, July 1953, page 36 to 40. Sino po dito ang college na noong 1953? Sinabi po yan. Si Felix Manalo po nagsabi niyan. Siya ang sugo. O yan. At siya ang nagtatag. O, next.